Hi guys, welcome to Pearl TV if you're watching this in my YouTube channel, and welcome to Pearl TV Official if you are watching this in my FB page, okay? And in this video guys, I'm going to give you a tip on how to sell online, okay? On how you can do business in the online world. Okay, so ito naman na i-share ko sa inyo, hindi naman ito mga pag-big time na business. Panglibangan lang to ng isang nanay na gusto din kumita ng pakunti-kunti kahit nasa loob lang ng bahay. Okay, but it doesn't mean na magpapalugi ka. Of course not, right? So, nagkaroon ako ng idea to make this talk because in the morning, I used to post the pictures of the muffins that I made yesterday. And I feel happy that I've made it successfully because it's a new recipe for me. And I made the muffin. I love the muffin compared to my previous muffin that I made, which is expensive compared to this, ano. Kaya nga sabi ko, pwede siyang i-business, okay? So, I posted. So, sabi ko, kung sino man yung, makapag-comment near to my computed price for the online market, iko-quote ko, online market. Hindi ko sinasabing sakto, kumbaga nearest to my computed, okay? I'll give you 50 pesos Gcash, okay? Okay na, yun na nga. So, now, many of them, they have same answers, they have same comment, okay? So, okay, I'm very much happy naman kasi kahit paano they respond to may pakulo, di ba? So, ito nga yung tip natin, paano ba magpresyo sa online selling? Like you're a baker, okay? So, ano ba yung mga consideration when you do business online, okay? Doing business online and doing business in your personal store is different, guys. Okay, why? Kasi, pag online kayo, kasama pa yung wifi, of course, diba? Your time, because you are about to market the product. Hindi mo lang naman yan ipopost lang dyan eh, okay? What if I do boost, okay? So, I'll be paying for that, okay? Right? I'll be paying for the boosting. Siyempre, it will incur cost. Kaya kung nakikita nyo, nagbebenta ng mga book kasi nagbo-boosting sila. They really add the cost, okay? So, hindi tayo pwedeng magpresyo sa online similar to the price sa tindahan. Halimbawa, bahay mo, ilalatag mo lang dyan yung paninda mo, ito yung price, hindi. Kasi nga, first, magpiprepare ka ng mga magagandang pictures. You will do the photography. Of course, you will be using your tools, your gadgets, right? Gagamit ka pa ng iba-ibang mga apps dyan para pagandahin yung presentation. That is the secret in selling online. Kailangan yung yun. You have to be well versed in doing captions, like this, like that. Ganon ang pagninegosyo online, okay? So, tatanungin niyo ako, may business ka ba per na online? Yes, meron ako yung popcorn business ko. May mga umorder nga sa akin minsan. Pero pag hindi ako nagiging active, walang order. Pero okay lang kasi sabi ko, libangan ko lang din. Tapos may mga sinusupplyan din ako mga store dyan sa mga kapitbahay, mga grocery ba. May mga sinusupplyan akong groceries. Libangan ko lang naman. Hindi naman nila ako minamadali. Mabilis maubos sa kanila, guys. Ito ha. Sa mga mother na nag-iisip nyo ng business. Lagi ko sinasabi, you do business. Kahit nasa bahay lang kayo. Okay? May mga grocery akong mga kaibigan, grocery store ako na sinusupply ng popcorn. Mga libangan ko lang, guys. Pag-feel ko lang, okay? So, yung mga yan, pero mag-supply ka na, ganito, ganyan. Okay? So, konti lang yung tubo ko doon, pero masaya ako. So, at least kahit pa paano, pag nagsingil na ako, maglagay ako ng konting, alam mo yun, yung profit ko doon, itatago ko yun sa alkansya. So, pag naipon na yun, I'll put it into the bank, okay? So, at least merong ganon, okay? Sa online, diba? Way back 2017, I engaged in the social media, okay? Online seller. Hindi pa ako content creator. Online seller ako, guys. Minsan, kumikita ako ng 5,000 isang linggo. Wala akong kapital. It's a matter of lang eh. Wala akong kapital. Okay, this is pre-order. I'll be selling bags. I'll be selling mga damit. Diskarte lang talaga, guys. Kung magaling kayo mag-diskarte ka. So, diba? Nandun din talaga sa kahit saang lugar, may competition, may mga inggitera, okay? So, yung Facebook ko sa isa kong account, ayan, na-block sa marketplace. Kasi nga, lakas ng benta eh. Napag-inggitan ba? Okay? Eh, alam niyo guys,
nakakatuwa nga kasi yung mga customer ko doon, hindi nila ako kilala. Minsan mag-chat na lang sa akin, Pearl, napadala ko na sa'yo yung pera. Ito yung mga order. Oy, teka lang, sabi ko, huwag ka muna magpadala. Hindi ko pa napipik yung mga order mo. At saka hindi ko pa nakikita yung hindi ko pa nakikita kung available yung mga yan doon sa supplier ko. Sabi, okay lang, walang problema, hindi ka naman scammer. See? Hindi nila ako personal nakilala. Pero, they have proved it in my previous transaction that I'm not a scammer. Okay? So, integrity is very important in online selling. Okay, papatunayan mo sa customer mo na ikaw ay isang legit. Kahit padalang ka ng 5,000, ganun yung mga customer ko, guys. Pearl, pinadalang ka na kita ng 5,000 sa bank account mo, ganito, ganyan. Ito yung mga orders ko. Teka lang, Mat, sabi ko, nagpadala ka na. Sabi ko, hindi ko pa nga nakikita. Okay lang. Alam ko naman na hindi mo kami ibubudol, see? Diba? You have to build the trust and confidence sa mga, mo. Na hindi ka manluloko. Hindi ko, we do not know personally. Okay, I don't know her, hindi niya nakilala. Nakakatuwa talaga. Minsan nagpadala na ako na sa'yo ng 3,000, okay? So that was the time when yung hit yung marketplace ko. Wala akong kapital doon, guys. Pre-selling lang. Kaso nga, may mga inggitera talaga kahit saan. Sabi ko nga sayang pero okay lang naman. Sabi ko, siguro ano din naman ang Panginoon. Tapos nag-aral na din si Shasha. Busy na din ako sa pagiging tutor nanay. Tapos nagka-pandemic, naging content creator na ako. So, yun. Nandun naman yung transition. At least I learned, okay? I learned the lesson. At pwede kong i-share sa inyo ngayon, okay? Ano ba yung dyan? Importante, hindi mo kailangan i-sacrifice yung ibabagsak presyo ko to para No. Hindi pwede kasi you have to take pride to your product, okay? Take pride ka, masarap yung gawa ko, ba't ko ibabagsak presyo? Okay, yung dealings natin, doon ko papaano sa'yo, na professional akong taong kausap. I deserve that price, okay? Okay, kesa naman ibagsak presyo ko tapos scammer at hindi naman masarap. So, they will mock me, right? So, kung ano talaga yung presyo ng paninda mo, i-costingan mo yan, okay? So, sabi ko nga sa online selling, you make food business like cake business, i-compute mo lahat. Hanggang sa asin, kwentahin mo, yung negosyante tayong tao eh. Hanggang sa asin, hanggang sa box, ikwenta mo LPG gas, ilista mo lahat. And of course, sabi ko nga sa inyo, sa online market, kailangan yung charging nyo din pagdating sa marketing. Okay? When we say marketing, what if nag-boosting ka? Syempre, you have to pay the boosting price. Okay? Kasi kung hindi mo ikakarga dun yung porsyento nan sa boosting, di talo ka na kasi mahal yung boosting eh. 'Di ba? At least, kung masarap naman yung produkto mo, 'di ba? Kasi ako dati, guys, nagsusupply ako sa mga kondo ng mga gulay. Inaakyat ko yun sa mga kondo, mga prutas, gulay na luto na, like laing, santol, kaya kong lutuin yan. I-supply ko yan, okay? Noon yun, nasipag ako. Noon yun na maliit si Smart Kid na kaya kong bitbitin kung saan. Ngayon, hindi mo na siya kayang bitbitin. Gusto niya na dito na lang. So, perfect naman naging content creator tayo sa YouTube at sa Facebook, okay? So, yun yung mga tips ko, guys, sa inyo. Paano mag-online selling. Kailangan i-costing nyo lahat, okay? Para hindi kayo matalo. Siyempre, you're also consuming kuryente, di ba? Pero free of charge mo yan, kasama na talaga yan. Pero yung talent fee mo, di ba? Ang doktor nga may PF, professional fee. You have to, may porsyento yan ng professional fee mo. Kung hindi naman maniwala kayo, guys, proven and tested na yan. Okay?